Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila, na tinawag niyang mga apostol. Si Simon, na pinangalan niyang Pedro, at si Andres, na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang Makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buwat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila at tinawag niyang mga apostol. Maraming tagpo sa Ebanghelyo ang naglalarawan ng pagkikiniig ni Jesus sa Ama, lalo na sa mga panahong kinakailangan niyang magdesisyon. Sa pagkakataong ito, kinilatis niya kung ano ang kalooban ng Ama sa pagpili ng mga apostol. Makikita rito kung paano kumilos si Jesus sa buhay ng sangkatauhan. Una, mababakas ang realidad tungkol sa kanyang pagka-Diyos at pagkatao. Bagamat galing sa Ama, pinili niyang maging tunay na tao sa pagsasantabi sa kanyang pagka-Diyos. Kaya gaya ng isang tunay na tao, mula sa ordinaryong antas ng kamulatan, naging kubli ang kalooban ng Ama sa mga partikular na bagay. Sa panalangin, inaarok ni Jesus ang kalooban ng Ama. Ikalawa, makikita rin ang pamamaraan ng Diyos para isagawa ang kanyang plano ng kaligtasan. Ang partisipasyon ng bawat tao sa kabila ng kanilang kahinaan. Pwede sanang sa isang pitik o isang salita lang, agad na mabago ang takbo ng buhay ng mga tao at maganap sa isang iglap ang kaligtasan. Pero pinili ni Jesus na makilahok ang sangkatauhan at kumikilos siya sa pamamagitan ng mga nahirang. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig, sabi sa Salmo, dahil patuloy na tumatawag ang Diyos ng mga katuwang. Paano ka tumutugon at lumalahok?